Ang malamig at tahimik na hangin sa loob ng conference room ay biglang binasag ng mahinang pag-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng makinang na mesa. Isang iglap, lahat ng mga mata ng board members ay napunta sa direksyon ni Dalia Zamora. Ngunit hindi man lang siya natinag. Nanatili ang kanyang tingin sa mga numerong nasa malaking screen sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng salamin ng gusaling pag-aari niya. As you can see, our projected growth for the third quarter is D. Muling nag-vibrate ang cellphone, mas paulit-ulit sa pagkakataong ito. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, Paolo, ang kanyang executive assistant. Alam ni Dalia na hindi tatawag si Paolo sa gitna ng isang board meeting maliban kung ang impyerno mismo ang bumubukas sa lupa. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa kanyang mga kasama, sapat na para patahimikin ang anumang bulungan. Walang paalam, kinuha niya ang telepono at sinagot ito sa isang malamig na boses. What is it? Ma'am, may aksidente po sa construction site sa Gihis. Naramdaman ni Dalia ang pagtiim ng kanyang panga. How bad? Isang worker po, ma'am. Malubha. Dinala na po sa pinakamalapit na ospital sa Lucas. Sa pagkarinig sa pangalan ng ospital na iyon, isang kuryente ng hindi maipaliwanag na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang alaala, isang anino mula sa nakaraan, ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Mabilis niya itong iwinaksi. Ngayon ay hindi oras para sa emosyon. Ngayon ay oras para sa aksyon. I'm on the way, sabi niya, at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot si Paolo. Tumayo siya. This meeting is adjourned, deklara niya, at walang lingon-likod na naglakad palabas ng silid. Iniwan ang mga miyembro ng board na naguguluhan at nagtitinginan. Ang biyahe papuntang Ace Lucas ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga nagdaraang gusali at mga busina ng sasakyan. Ngunit sa isip ni Dalia, iisa lang ang tumatakbo, kontrol. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang isang aksidente ay isang mansa sa pangalan ng Zamora Holdings. Isang mansa na kailangan niyang burahin agad. Pagdating niya sa emergency room, sinalubong siya ng kaguluhan. Ang amoy ng antiseptic, ang daing ng mga pasyente, ang mga nagmamadaling yapak ng mga nurse at doktor, ito ang mundo na pinakakinasusuklaman niya. Isang mundong hindi niya kayang kontrolin. Nakita niya si Paolo sa isang sulok, balisa ang mukha. Nasaan siya? Tanong ni Dalia, walang anumang pagbati. Ma'am, nandoon po siya sa isang cubicle. Pero hindi pa po siya naaasikaso. May mas malubha daw pong kaso na inuuna ang head doctor, paliwanag ni Paolo. Kumunot ang noo ni Dalia. Nakita niya ang kanyang construction worker sa isang stretcher, na mimilipit sa sakit, ang braso nito ay nababalot ng duguan at pansamantalang benda. Ang paningin na iyon ang nagtulak sa kanya. Nagmartsa siya papunta sa nurse station, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila mga martilyo sa sahig na linoleum. May isang nurse na nakatalikod, abala sa pagsusuri ng isang chart. Hindi ito lumingon. Excuse me, sabi ni Dalia, ang boses niya ay may bigat ng otoridad. Ako si Dalia Zamora. Ang lalaking iyon, sabay turo sa kanyang manggagawa, ay empleyado ko. Kailangan niya ng atensyon ngayon din. Dahan-dahang lumingon ang nurse. Bata pa ito, marahil ay nasa kalagitnaan ng 20s, may simpleng mukha at mga matang pagod ngunit determinado. Nakatali ang kanyang buhok sa isang simpleng ponytail. Walang bakas ng pagkatakot o pagkasindak sa mukha nito. Ma'am, pasensya na po. Mayroon po kaming sinusunod na triage protocol. May pasyente pong mas kritikal ang kalagayan sa loob ng trauma room, sagot ng nurse sa isang kalmado, ngunit matatag na boses. Ang kalmadong iyon ang lalong nagpainit sa ulo ni Dalia. Hindi mo ba ako narinig? I will pay for everything. Private room, the best specialist you have. Just get him treated now. Isang maliit na buntong hininga ang pinakawalan ng nurse, na tila ba nakarinig na siya ng ganitong linya ng 1,000 beses. Ma'am, naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Pero ang buhay po ay walang presyo. Hindi po namin maaaring isantabi ang isang pasyenteng nag-aagaw buhay para lang unahin ang isa pa, kahit sino pa man po ang magbayad. Napanganga si Dalia. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Sino ang babaeng ito para pagsabihan siya? Siya, si Dalia Zamora, na kayang bilhin ang buong ospital na ito kung gugustuhin niya.
Do you know who I am? Bulong niya, ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. Opo, ma'am. Sinabi niyo na po kanina. Kayo po si Dalia Zamora, sagot ng nurse, diretso ang tingin sa kanyang mga mata. At ako po si Nurse River Alcantara. At sa loob ng emergency room na ito, pare-pareho lang po ang lahat ng pasyente. Kailangan po ninyong maghintay. Sa sandaling iyon, habang nakikipagsukatan ang tingin sa matatag na nurse, napadako ang mga mata ni Dalia sa malaking logo na nakapaskil sa pader sa likuran nito. As Luke's Medical Center. Biglang bumalik ang lahat. Ang pamilyar na amoy ng ospital. Ang nakakabinging tunog ng makinang nagfa-flatline. Ang imahe ng kanyang ama, nakahiga sa isang kama, humihinga ng may kahirapan, habang ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo sa paligid. Ang huling hininga. Ang nakakabinging katahimikan pagkatapos. Ang lahat ng galit na pinipigilan niya ay biglang sumabog, hindi para sa kasalukuyang sitwasyon, kundi para sa isang sugat na halos isang dekada nang hindi naghihilom. Ang ospital na ito. Ang mga unipormeng puti na ito. Sila ang dahilan. Sila ang nagpabaya. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Ang sakit sa kanyang puso ay naging yelo sa kanyang mga ugat. Hinarap niya muli si River Alcantara, ngunit iba na ang nakikita niya ngayon. Hindi na isang simpleng nurse, kundi isang simbolo ng lahat ng kinamumuhian niya. Tumalikod siya nang walang isa pang salita. Ang pagtatalo ay tapos na. Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Nilapitan niya si Paolo na nanatiling tahimik sa isang tabi. Hinawakan niya ito sa braso at bumulong sa isang boses na kasing lamig ng hangin sa morgue. Paolo, alamin mo ang lahat tungkol sa nurse na iyan. I want her fired. Ang bigat sa mga balikat ni River ay tila kasabay na bumagsak ng paglubog ng araw. 12 oras. 12 oras ng walang hintong pagtakbo, ng mga tunog ng monitor, ng amoy ng gamot, at ng mga desisyong kailangang gawin sa isang iglap. Pagod na pagod siya, isang pagod na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng ospital, hindi ang pisikal na pagod ang bumabagabag sa kanya, kundi ang alaala ng isang mukhang may matang kasing lamig ng yelo. Dalia Zamora. Naalala niya ang bigat ng presensya nito, ang otoridad sa bawat salita, at ang hindi maitagong galit sa mga mata nito nang banggitin niya ang pangalan ng ospital. Napabuntong hininga si River. Sanay na siya sa mga aroganteng kamag-anak ng pasyente, ngunit mayroong kakaiba sa babaeng iyon. Isang klase ng sakit na hindi nakikita sa labas. Sa maliit na coffee shop sa tapat ng ospital, naghihintay na sa kanya ang matalik niyang kaibigan, si Bella. Ang mainit ng ngiti ni Bella ang unang bumati sa kanya, isang kaibahan sa lamig na naramdaman niya buong araw. Grabe, Rive, mukha kang pinagsakluban ng langit at lupa, biro ni Bella sabay abot ng isang tasa ng mainit na kape. Mahirap ba ang shift? Umupo si River at humigop sa kape, ninamnam ang init nito. Ganoon pa rin. Pero kanina, mayroon akong nakaengkwentrong ifi ng isang malaking kumpanya. Zamora Holdings. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bella, naging interesado. Dalia Zamora. Nagulat si River. Kilala mo? Sino ba namang hindi? Laging nasa business magazines, sagot ni Bella, sabay irap. So, anong ginawa ng Reyna ng Makati sa emergency room? Ikinuwento ni River ang nangyari, ang pagdating ni Dalia, ang pagpipilit nitong unahin ang empleyado nito, ang alok na pera, at ang banta sa dulo. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Bella, tumatango-tango na may halong awa at pagkainis sa mukha. Hay nako, sinasabi ko na nga ba, sabi ni Bella pagkatapos. Ganyan talaga ang mga mayayaman, Rive. Akala nila nabibili nila ang lahat, pati na ang dignidad ng mga taong tulad natin. Ang kapal ng mukha niyang pagbantaan ka. Medyo nagulat lang ako pag-amin ni River. Pero siguro, nag-aalala lang din talaga siya para sa worker niya. May parte sa kalooban ni River na gustong umunawa, na laging naghahanap ng kabutihan sa bawat tao. Hinawakan ni Bella ang kamay niya. Masyado kang mabait, Rive. Huwag mong hahayaang tapak-tapakan ka ng mga taong tulad niya. She's a shark in a designer suit. Ingat ka dyan. Ang mga salita ni Bella ay tila isang mainit na yakap, isang proteksyon, ngunit sa ilalim nito, mayroong laso na dahan-dahang gumagapang.
Kinabukasan, bago magsimula ang kanyang shift, ipinatawag si River ng kanilang department head, si Eve Chavez, isang matandang doktor na may mabuting puso. Kinabahan si River. Ito na siguro iyon. Ang resulta ng banta ni Dalia Zamora. Nurse Alcantara, maupo ka, sabi ni Eve Chavez, seryoso ang mukha. Umupo si River, diretso ang likod, handa sa anumang sasabihin ito. Nakatanggap ang opisina ko ng tawag kahapon mula sa Zamora Holdings, panimula ng doktor. May formal na reklamong inihain laban sa iyo. Insubordination, sabi nila. Naramdaman ni River ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Totoo pala. Hindi pala iyon isang walang lamang pagbabanta. Ngumiti ng bahagya si Eve Chavez. At sinabi ko sa kanila na kung ang insubordination ay ang paggawa mo ng tama at pagsunod sa protocol para iligtas ang buhay ng isang taong mas nangangailangan, then I am proud to have insubordinate nurses. You did the right thing, River. S defended you. Huwag kang mag-alala, hindi ka nila magagalaw. Isang malaking bigat ang nawala sa dibdib ni River. Salamat po, Doc. Huwag mo nang isipin iyon. Magtrabaho ka lang ng maayos, gaya ng dati, sabi ng doktor bago siya palabasin. Gumaan ang loob ni River, ngunit may naiwang bakas ng pait. Ganoon pala kalakas ang kapangyarihan ni Dalia Zamora, isang tawag lang, muntik nang masira ang kanyang trabaho. Tama si Bella. Kailangan niyang mag-ingat. Habang ginagawa niya ang kanyang rounds, dumaan siya sa silid kung saan nakakonfine ang construction worker mula sa Zamora Holdings. Ayon sa chart, stable na ito at nagpapagaling na lamang. Bubuksan na sana niya ang pinto para i-check ang vitals nito nang mapansin niyang bahagyang nakaawang na ito. Mula sa siwang, natanaw niya ang isang pamilyar na figura. Nakatayo sa tabi ng kama si Dalia Zamora. Ngunit hindi ito ang Dalia Zamora na nakita niya sa AFI, wala ang matigas na panga, wala ang matalim na tingin. Nakasuot pa rin ito ng mamahaling business suit, ngunit ang kanyang postura ay iba. Nakayuko ito ng bahagya, nakatingin sa natutulog na pasyente. Walang cellphone, walang assistant, walang sinumang kasama. Sa liwanag ng hapon na tumatago sa bintana, nakita ni River ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mukha ng babae, isang bakas ng kalungkutan ng pag-iisa. Para siyang isang reynang naligaw sa kanyang sariling kaharian. Nag-atubili si River kung papasok ba siya o hindi, ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Kumatok siya ng mahina bago pumasok. Agad na napalingon si Dalia, at sa isang iglap, bumalik ang malamig na maskara sa mukha nito. Nag-iwas ito ng tingin, tila nahuli sa isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Kukunin ko lang po ang vitals niya, ma'am, sabi ni River sa mahinang boses, lumalapit sa pasyente. Walang nagsalita habang ginagawa ni River ang kanyang tungkulin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa silid. Nang matapos si River, akma na siyang aalis nang magsalita si Dalia. Sandali, sabi nito, ang boses ay hindi na kasing tigas ng dati. May halong pag-aatubili. Humarap si River. Nakatayo si Dalia at may iniabot itong isang puting sobre. Automatikong pumasok sa isip ni River, pera. Ito na naman. Isang pagsubok sa kanyang prinsipyo. Handa na siyang tumanggi ng magalang. Ma'am, hindi po kami tuma. This is for you, putol ni Dalia. Ipinipilit ang sobre sa kanyang kamay. Ang pagkakasalita nito ay pautal, hindi sanay sa ginagawa. Nagdadalawang isip na kinuha ni River ang sobre. Ngunit nang mahawakan niya ito, naramdaman niyang hindi pera ang laman. Manipis lang ito, parang isang card. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, isang simpleng puting card ang naroon. At sa gitna nito, mayroong sulat kamay. Ang mga letra ay matigas at madiin, ngunit ang mga salita ay simple. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. See you. Napatitig si River sa card. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nagtangkang ipatanggal siya sa trabaho ay nagpapasalamat sa kanya. Ang simpleng sulat na iyon ay sumisira sa lahat ng imaheng binuo niya at binuo ni Bella tungkol kay Dalia Zamora. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakatalikod na si Dalia at naglalakad palabas ng pinto. Tila ito nahihiya, nagmamadaling makatakas sa sitwasyong hindi nito kontrolado. Sa pagmamadali nito, hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat.
Isang bagay na kumalansing ng bahagya sa sahig. Ma'am, may nahulog po kayo. Tawag ni River, ngunit huli na. Narinig na niya ang papalayo nitong mga yapak sa pasilyo. Yumuko si River at pinulot ang bagay. Isa itong kislap-kislap na hair clip. Simple lang ang disenyo, luma na nga kung tutuusin, hindi bagay sa isang eleganteng thihi na tulad niya. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Isang luma at ordinaryong kagamitan na pag-aari ng isang hindi ordinaryong babae. Napatingin si River sa hawak niyang hair clip, pagkatapos ay sa card, at sa huli, sa pinto kung saan naglaho si Dahlia. Isang hindi may paliwanag na kuryusidad ang biglang umusbong sa kanyang dibdib, isang pagnanais na malaman kung sino ba talaga ang babaeng nasa likod ng malamig na maskara. Ilang araw nang binabagabag ng isang pangalan ang isipan ni Dahlia Zamora, River Alcantara. Nakatitig siya ngayon sa personal report na ipinahanap niya kay Paolo. Ang report ay nasa ibabaw ng kanyang malawak na mesa, sa gitna ng kanyang penthouse office na tanaw ang buong Makati. Sa labas, ang syudad ay abala, isang makina ng ambisyon at pera. Ngunit sa loob ng opisina, ang tanging gumagalaw ay ang mga daliri ni Dahlia na pinaglalaruan ang isang mamahaling ballpen. River Alcantara. 26 years old. Graduate, cum laude. No demerits. Excellent performance reviews from superiors. Noted for compassion and efficiency. Kumunot ang noo ni Dahlia. Isang perpektong record. Walang kahit isang bahid ng kapintasan. Impossible. Sa mundong ginagalawan niya, lahat ng tao ay may presyo, lahat ay may tinatagong motibo. Ngunit ang babaeng ito ang tapang ng mga mata nito, ang simpleng card ng pasasalamat, ang katapatan nito sa kanyang trabaho lahat ay sumasalungat sa kanyang paniniwala. Para itong isang hindi maresolbang puzzle, at kinaiinisan niya ang mga bagay na hindi niya maintindihan. Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Bella Santiago, suot ang isang matamis na ngiti at isang damit na nagkakahalaga ng sweldo ng isang nurse sa loob ng isang buwan. Mukhang malalim ang iniisip ng best friend ko, bati ni Bella. Umupo sa silyang nasa harapan ng mesa ni Dahlia. Work, maikling sagot ni Dahlia, mabilis na isinara ang folder na naglalaman ng report ni River. Exactly. Kaya ako nandito, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay naging maseryoso. Dahlia, kailangan nating ayusin ang image ng Zamora Holdings. Ang insidente sa Lucas, kumalat na. Kailangan natin ng magandang easy. Napabuntong hininga si Dahlia. What's your suggestion? Let's host a thank you dinner. Para sa mga doktor at nurse ng Ace Lucas Ace, it shows gratitude. It shows we care. It makes us look good, paliwanag ni Bella, ang mga mata niya ay nagniningning sa ideya. Nainis si Dahlia sa suhestyon. Isang party. Para sa mga taong mula sa ospital na iyon? Ngunit alam niyang tama si Bella. Sa negosyo, ang persepsyon ay lahat. At si Bella ang pinakamagaling sa larangang iyon. Fine. Arrange it, sabi niya, umaasang matatapos na ang usapan. Perfect. I'll handle everything. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita, umiti at maging kaibig-ibig, sabi ni Bella sabay kindat. Sa gabi ng party, ang function hall ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga taong nakaputi at mga taong nakasuit. Naroon si Dahlia, nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang baso ng champagne na hindi naman niya iniinom. Pakiramdam niya ay isang estranghero siya sa sarili niyang party. Hinahanap ng kanyang mga mata ang isang partikular na mukha sa gitna ng karamihan, kahit hindi niya aminin sa sarili kung bakit. At pagkatapos nakita niya ito. Papasok sa pinto si River Alcantara. Hindi ito nakasuot ng puting uniforme. Sa halip, suot nito ang isang simpleng itim na bestida, abot hanggang tuhod, na walang anumang palamuti. Nakalugay ang buhok nito, bagay na hindi pa niya nakikita dati. Sa isang silid na puno ng kislap at karangyaan, ang simpleng ganda ni River ay namumukod tangi. Walang pagpapanggap. Walang anumang sinusubukang patunayan. Naramdaman ni Dahlia ang isang kakaibang paghila. Naglakad siya palapit, ang mga paa niya ay tila may sariling isip. Sa kanyang bulsa, naroon ang hair clip, isang maliit na bagay na dahilan niya para lapitan ito. Isang utang na kailangan niyang bayaran. Nurse Alcantara, bati niya nang makalapit. Lumingon si River, bahagyang nagulat.
Ma'am Zamora. Dalia is fine, sabi niya, isang bagay na bihirang-bihira niyang sabihin. Nahanap ko ito. Sa tingin ko ay sa iyo. Kinuha niya ang hair clip mula sa kanyang bulsa at iniabot ito. Tumingin si River sa hair clip at isang malambot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Salamat. Matagal ko na itong hinahanap. Pamana pa ito sa akin ng lola ko. Isang pamana. Hindi lang isang simpleng palamuti. Biglang naging mas makabuluhan ang maliit na bagay na iyon. Gusto mo bang lumabas muna? Medyo maingay dito, alok ni Dalia, nagulat sa sarili niyang mga salita. Tumango si River at sabay silang naglakad papunta sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila, kasama ang tanawin ng mga ilaw ng syudad. Ilang sandali silang tahimik, nakatingin sa malayo. Bakit? Biglang tanong ni Dalia. Hindi na napigilan ang kuryosidad na bumabagabag sa kanya. Napalingon si River, naguguluhan. Anong bakit? Bakit iyan ang trabaho mo? Paglilinaw ni Dalia. Ang gulo, ang pagod, ang mga aroganting taong tulad ko. Bakit mo titiisin ang lahat ng iyon? Tumingin si River sa malayo, ang mga mata nito ay tila nakikita ang isang bagay na hindi kayang makita ni Dalia. Noong bata ako, laging sinasabi sa akin ng nanay ko na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi kayang bilhin. Oras. Hininga. Pagkakataon. Humarap ito kay Dalia, at sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagod sa mga mata nito, kundi isang malinaw na ningning. Pinili ko ang trabahong ito dahil sa bawat hininga na naidudugtong ko, sa bawat segundong na ibibigay ko pabalik sa isang pamilya, pakiramdam ko may halaga ako. Isang halaga na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Ang mga salita ni River ay tumama kay Dalia ng mas malakas pa sa sampal. Halaga. Isang bagay na sinusukat niya sa pamamagitan ng stock market, ng mga building, ng laman ng kanyang bank account. Ngunit ang halagang sinasabi ni River ay iba. Mas dalisay. Mas totoo. Wala siyang masabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang tao ang nakapagpatahimik kay Dalia Zamora nang hindi gumagamit ng takot o kapangyarihan. Nakita niya ang babae sa kanyang harapan, hindi bilang isang nurse, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tao na may kaluluwang mas mayaman pa sa kanya. Bumukas ang bibig niya, may isang bagay siyang gustong sabihin, isang pag-amin, marahil, o isang tanong pa, nang isang boses ang biglang pumutol sa kanilang sandali. There you are, Rive. Biglang lumitaw si Bella, na may dalang dalawang baso ng alak. Agad nitong inakbayan si River sa isang paraang tila nagpapahayag ng pagmamay-ari. Ngumiti ito ng matamis kay Dalia, ngunit ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. Hayaan mo na muna ang best friend ko, Dalia. Masyado mo na siyang pinapagod. Ang mga salitang best friend ko ay tumatak sa pandinig ni Dalia. Ang paraan ng pagkakaakbay ni Bella kay River. Ang ngiti nitong tila naglalagay ng isang pader sa pagitan nilang dalawa ni River. Ang mainit na sandali ay biglang nanlamig. Ang pinto na bahagyang bumukas sa puso ni Dalia ay muling isinara ng may puwersa. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip para kay River. Ang malamig at may-ari ng mundong si Dalia Zamora ay unti-unting nagpapakita ng ibang mukha sa kanya, isang mukhang para sa kanya lamang. Nagsimula ito sa mga simpleng text message sa cellphone. Dalia, kumain ka na ba? Dalia, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Dalia, ingat sa pag-uwi. Bawat mensahe ay nagdudulot ng isang kakaibang kilig sa puso ni River. Ang mga salitang iyon, kahit simple, ay may bigat dahil galing ang mga ito sa isang taong hindi niya inaasahan. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na shift, nakatanggap siya ng isang text na iba sa lahat. Dalia, hintayin mo ako sa labas. May pupuntahan tayo. Kinabahan si River, ngunit sinunod niya ito. Sa tapat ng ospital, nakaparada ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Bumukas ang bintana sa passenger side, at nakita niya si Dalia, suot pa rin ang kanyang corporate armor, ngunit may bahagyang ngiti sa mga labi. Sakay na. Saan tayo pupunta? Tanong ni River habang kinakabit ang seatbelt. Gutom na ako, simpleng sagot ni Dalia. Hindi sila pumunta sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, huminto sila sa isang hilera ng mga karinderya sa isang kalye sa Quezon City. Napatingin si River kay Dalia, hindi makapaniwala. Seryoso ka?
Sinabi sa akin ni Paolo na masarap daw ang isaw dito, sabi ni Dalia, tila sinusubukan kumbinsihin ang sarili. Sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng mga poste at sa gitna ng ingay ng mga dumaraang jeep, nasaksihan ni River ang isang milagro. Nakita niyang kumain ng isaw at kwek-kwek si Dalia Zamora. Nakita niya itong tumawa ng totoong tawa nang matalsikan ito ng suka. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang babae sa likod ng isang babaeng marunong din palang maging simple, maging masaya sa maliliit na bagay. Kinabukasan, hindi mapigilan ni River ang sarili na ibahagi ang kanyang saya kay Bella habang nagkakape sila. Ang mga mata niya ay nagniningning habang ikinukwento ang bawat detalye. Hindi mo akalain, Bella. Kumain kami sa kanto. At siya pa ang nagyaya, tuwang-tuwang sabi ni River. Ngumiti si Bella, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Wow! Masaya ako para sa'yo, Rive. Mukhang seryoso nga siya sa'yo. Sana nga, kinikilig na sagot ni River. Hinawakan ni Bella ang kamay niya, ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso, puno ng pag-aalala. Pero mag-iingat ka lang sana, ha? Bakit naman, nagtatakang tanong ni River. Nag-atubili si Bella na para bang nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin. Wala naman. Ayoko lang masaktan ka. Alam mo na, may reputasyon din kasi si Dalia sa kumpanya. Anong reputasyon? May isang marketing assistant dati mabait na babae, masipag, panimula ni Bella sa mahinang boses. Naging malapit din sila ni Dalia. Akala ng lahat sila na. Pero isang araw, basta na lang iniwan ni Dalia sa ere. Walang palipaliwanag. Sobrang nasaktan yung babae, kinailangan niyang mag-resign. Sabi nila, ganoon daw talaga si Dalia. Kapag nagsawa na, itatapon ka na lang na parang basura. Ang kwento ni Bella ay tumusok sa puso ni River na parang isang bubog. Hindi naman siguro ganoon si Dalia, tanggi niya, ngunit ang isang maliit na binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sana nga, Rive. Sana ikaw ang exception, sabi ni Bella, tinapik ang kanyang kamay. Concern lang naman ako sa'yo. Best friend kita, ayokong makita kang umiiyak. Sinubukan ni River na iwaksi ang kwento ni Bella, ngunit naiiwan ito sa isang sulok ng kanyang isipan, isang aninong naghihintay. Patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap ni Dalia. Nagplano pa nga sila na muling lumabas. Isang totoong dinner date naman daw sa pagkakataong ito. Buong araw, hindi mapakali si River. Pinili niya ang kanyang isusuot, paulit-ulit na tiningnan ang sarili sa salamin. Habang nag-aayos siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Dalia. Dalia, sorry, River. Something urgent came up at work. Hindi ako makakaalis. Can't make it tonight. I'll make it up to you. Napatitig si River sa screen. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan. Sinubukan niyang intindihin. Siya, syempre busy, sabi niya sa sarili. Ngunit ang mga salita ni Bella ay umalinggaw sa kanyang tainga. Kapag nagsawa na, itatapon ka na lang na parang basura. Pinilit niyang maging positibo. Nag-reply siya ng okay lang, naiintindihan ko. Ingat sa work. Ngunit ang saya na naramdaman niya buong araw ay napalitan ng isang mapait na kirot. Upang libangin ang sarili, binuksan niya ang kanyang social media. Habang nag-scroll siya, isang post mula sa isang sikat na entertainment blog ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang malaking larawan. Isang larawan ni Dalia Zamora. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa litrato, nakaupo si Dalia sa isang mamahaling restaurant, tumatawa ng malakas. Sa tapat niya, isang makisig na lalaki, nakangiti rin sa kanya. Ang caption sa ilalim ng litrato, Business is a pleasure. Ice Queen say Dalia Zamora, spotted getting cozy with business tycoon Marco Sebastian. Sila na nga ba ang bagong power couple? Ang hangin ay tila naubos sa mga baga ni River. Iyon pala ang urgent work. Isang dinner date sa ibang tao. Ang sakit ay bigla at matalim. Ang lahat ng sinabi ni Bella ay biglang nagkaroon ng katotohanan. Isa lang siyang laro. Isang panandali ang libangan para sa isang reynang mabilis magsawa. Nanginginig ang mga kamay, idinayal niya ang numero ni Dalia. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang marinig itong magsinungaling.
O marahil, gusto niyang marinig itong sabihin na hindi totoo ang lahat. Nagring ang telepono. 1, 2, 3, 4. Pagkatapos ay ang malamig at walang emosyong boses ng isang voice recording. The number you have dialed is currently unavailable. Ibinaba niya ang telepono at kasabay nito, isang butil ng luha ang pumatak sa screen. Napayuko siya, ang kahihiyan at sakit ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. Mula kay Bella. Binuksan niya ito, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luha. Ang mga salita sa screen ay simple lang, ngunit ang mga ito ang huling pako sa kanyang kabaong. Bella, sinabi ko na sayo, di ba? Ingat ka, Rive. Hindi mapakali si Dahlia. Nakatayo siya sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina, hawak ang kanyang cellphone. Ilang araw na ang nakalipas mula noong gabing kinailangan niyang kanselahin ang kanilang dinner date ni River. Ang totoo, ang key urgent work ay isang hindi maiiwasang business dinner kasama si Marco Sebastian, isang matigas na investor na kinailangan niyang suyuin para sa isang malaking proyekto. Ang litratong lumabas sa blog ay isang kalkuladong AC move na isinagawa ng team ni Marco. Trabaho lang. Ngunit alam niyang hindi iyon ang magiging itsura nito sa mata ng iba. Lalo na sa mata ni River. Sinubukan niyang tawagan ito kinabukasan, ngunit laging sa voicemail na pupunta. Ang mga text niya ay hindi na sinasagot. Kung sumagot man, ito ay maikli at malamig. Dahlia, good morning. Kumain ka na? River, okay. Ang init na nagsisimula ng mamuo sa pagitan nila ay biglang nawala, napalitan ng isang nagielong pader. At hindi niya maintindihan kung bakit. Dahil sa pagkabigo, ginawa ni Dahlia ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa, nagpunta siya sa Lucas nang walang anunsyo. Gusto niyang makita si River, makausap ito ng harapan. Naabutan niya itong papalabas sa isang silid ng pasyente. River, tawag niya. Lumingon si River. Ang mga mata nito, na dati puno ng init at pag-unawa, ay ngayoy mailap at malayo. Ma'am Zamora. May kailangan po kayo. Ang paggamit nito ng key Ma'am B ay parang isang sampal. Pwede ba tayong mag-usap, pakiusap ni Dahlia. Pasensya na po, marami pa po akong kailangang gawin, sagot ni River, umiiwas ng tingin at nagmamadaling lumakad palayo. Iniwan si Dahlia na nakatayo sa gitna ng pasilyo, pakiramdam ay isang tanga. Sa sobrang pagkalito, tinawagan niya si Bella. Si Bella, ang best friend ni River. Siya lang ang makakatulong sa kanya. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant para sa tanghalian. Hindi ko alam kung anong nangyari, Bella, sabi ni Dahlia, ang frustration ay halata sa kanyang boses. Bigla na lang siyang nanlamig. Hindi niya ako kinakausap. Humigop muna si Bella sa kanyang wine, ang mukha ay nagpapakita ng awa. Dahlia, kailangan mong intindihin. Magkaiba ang mundo ninyo. Anong ibig mong sabihin? Simple lang ang buhay ni River. Tahimik. Ordinaryo, paliwanag ni Bella. Tapos bigla kang dumating. Ikaw, si Dahlia Zamora. Ang mga business dinner, ang mga litrato sa blog, natatakot siya. Pakiramdam niya, hindi siya bagay sa mundo mo. Natatakot siyang maging isa lang sa mga laruan mo. Ang mga salita ni Bella ay mailohika. Takot. Iyon siguro ang dahilan. Hindi galit kundi takot. Biglang nakaramdam si Dahlia ng pag-asa. Kung takot lang, kaya niyang ayusin. Kaya niyang patunayan na seryoso siya. Gusto mo, kausapin ko siya para sa'yo, alok ni Bella. Ako na ang magiging tulay. Ipapaunawa ko sa kanya na totoo ang intensyon mo. Gagawin mo ba iyon? Tanong ni Dahlia, puno ng pasasalamat. Siyempre. Best friend ko si River. At best friend din kita. Gusto ko lang kayong maging masaya, sabi ni Bella, ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Pag-uwi sa kanyang penthouse, naramdaman ni Dahlia ang pangangailangang makatakas sa kasalukuyang problema. Ipinasya niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban, ang ayusin ang mga lumang gamit ng kanyang ama. Sa isang sulok ng malawak niyang walk-in closet, naroon ang ilang mga kahon na hindi pa niya binubuksan mula nang pumanaw ang kanyang ama. Habang binubuklat niya ang mga lumang dokumento at litrato,
isang manipis na kahon ng papeles ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakasulat sa takip, "This incident, confidential." As Luke's Medical Center. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, naroon ang mga kopya ng medical records, mga liham, at isang hindi formal na report na tila isinulat ng isang pribadong investigador na kinuha ng kanyang ama. Binasa niya ang bawat pahina. Ang report ay nagdedetalye ng isang unfortunate medical oversight na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinasabi nito na ang ospital ay gumawa ng lahat ng kanilang makakaya. Ngunit sa ilalim ng mga formal na dokumento, may isang folder na naglalaman ng mga transcript ng panayam. Panayam sa ilang mga staff na naroon noong gabing iyon. Inilalarawan nito ang isang batang nurse na paulit-ulit na nagsasabi sa senior doctor na may mali sa dosage ng gamot na ibinibigay sa pasyente. Ngunit hindi raw ito pinakinggan. Binaliwala. Pinagalitan pa. Ayon sa report, ang batang nurse na iyon ay sinubukang i-report ang insidente sa mas mataas na pamunuan. Ngunit sa halip na imbestigahan, siya ang ginipit. Pinilit siyang mag-resign upang pagtakpan ang pagkakamali ng doktor na nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Isang kasunduan sa labas ng korte ang nagpatahimik sa lahat. Ang pangalan ng nurse ay binanggit lang isang beses sa report, nakasulat sa isang maliit na tala sa gilid. Hinawakan ni Dalia ang papel, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang report hanggang sa dulo. Nakita niya ang isang piraso ng papel na may listahan ng mga empleyadong tinanggal o nag-resign sa loob ng 6 na buwan matapos ang insidente. At doon, sa gitna ng listahan, isang pangalan ang tila tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Isang pangalan na nagpabagsak sa kanyang mundo at nagbigay ng isang nakakakilabot na koneksyon sa lahat ng nangyayari. Adela Alcantara. Isang text message mula kay Dalia ang gumising kay River. Dalia, meet me in Tagaytay. 2, yes. There's a restaurant called Antonio's. I need to talk to you. It's important. Napatitig si River sa screen. Tagaytay. Ang lugar na iyon ay may dalang pangako ng kapayapaan at romansa. Matapos ang ilang araw ng panlalamig at pag-iwas, ang paanyayang ito ay parang isang sinag ng araw sa isang maulap na kalangitan. Marahil ay gusto nitong magpaliwanag. Marahil ay gusto nitong ayusin ang lahat. Kinumbinsi siya ni Bella na pumunta. This is it, Rive. Siguro na-realize na niya kung gaano kakahalaga. Go for it. Deserve mo yan, sabi nito sa telepono, ang boses ay puno ng sigla. Dahil sa mga salita ni Bella, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni River. Nag-ayos siya ng mabuti. Pinili niya ang kanyang paboritong bestida, naglagay ng kaunting makeup. Habang nasa biyahe, ang tanawin ng Taal Volcano ay tila isang magandang pangitain. Ngunit ang lahat ng pag-asa ay naglaho sa sandaling pumasok siya sa pribadong silid ng restaurant. Nakaupo si Dalia sa mesa, nakatalikod sa bintanang may magandang tanawin. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pananabik o pagsuyo. Sa halip, ito ay isang maskara ng malamig na galit. Sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang dalawa, ay isang lumang folder na kulay brown. Umupo ka, utos ni Dalia, ang boses niya ay walang emosyon. Umupo si River, ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang dibdib. Dalia, anong problema? Hindi sumagot si Dalia. Sa halip, itinulak nito ang folder papunta sa kanya. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni River ang folder. Mga lumang dokumento. Medical reports. At sa isang pahina, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, Ricardo Zamora. Ito ang mga papeles ng pagkamatay nito. At kasunod nito, isang pangalan na mas kinagulat niya. Adela Alcantara. Ang kanyang ina. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni River, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang nanay mo, sabi ni Dalia, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Nurse din siya. Sa si Lucas. Naroon siya noong gabing namatay ang tatay ko. Isang malamig na takot ang bumalot kay River. Ang kwentong paulit-ulit na ikinuwento sa kanya ng kanyang ina bilang isang babala, ang kwento tungkol sa isang pagkakamaling hindi kanya, ngunit ipinasa sa kanya, ang kwentong sumira sa karera at kaluluwa nito, biglang naging totoo at nasa harapan niya.
Sinubukan niyang tulungan ang tatay mo, depensa ni River. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Alam niyang mali ang gamot na ibinibigay, pero walang nakinig sa kanya. Siya ang ginipit nila para pagtakpan ang lahat. Isang kwentong napakadaling sabihin, sigaw ni Dahlia, tumatayo. Ang kanyang pagkakalma ay biglang nawala. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang plano mo mula sa simula? Ang lapitan ako, ang paikutin ako, para lang linisin ang pangalan ng nanay mo. Para makaganti. Napatayo rin si River, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi. Hindi totoo yan. Nagkataon lang ang lahat. Nagkataon, tumawa si Dahlia ng mapait. Ang isang nurse na bigla na lang sumulpot sa buhay ko, na anak pala ng nurse na dawit sa pagkamatay ng tatay ko. Huwag mo akong gawing tanga, River. Sinadya mo lahat, tulad ng sinabi ni Bella. Biglang natigilan si River. Ang utak niya ay tila huminto sa pag-ikot. Tulad ng sinabi ni Bella. Isang detalye. Isang maliit na detalye na hindi dapat naroon. Isang maliit na piraso ng puzzle na hindi bumabagay. Ang pagdududa ay pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Humarap siya kay Dahlia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong sinabi sa'yo ni Bella? Sinabi niya sa akin ang lahat. Na natatakot ka sa mundo ko, na hindi ka bagay dito. Hindi, putol ni River, ang kanyang boses ay biglang naging kalmado at mapanuri. Hindi iyan. Ang sinabi mo kanina. Sinadya mo lahat. Paikutin ka. Iyan ba ang mga sinabi niya? Sinabi niyang binalaan kanya tungkol sa akin, na lalong naging malinaw ang lahat kay River. Ang mga kwento ni Bella. Ang mga babala. Ang mga di-concerned nito. Lahat ay parte ng isang mas malaking laro. At ngayon, ang huling tanong na magpapatunay sa lahat. Dahlia, sabi ni River, ang kanyang boses ay matatag. Paano nalaman ni Bella ang eksaktong sinabi mo sa akin sa FEC noong unang gabi? Yung sinabi mong, do you know who I am? Natigilan si Dahlia. Kumunot ang noo niya, sinusubukang alalahanin. Sinabi ko sa kanya siguro. Hindi, mariing sabi ni River. Hindi mo sinabi sa kanya. Dahil kinabukasan, noong nagkape kami, iyon mismo ang mga salitang ginamit niya para ilarawan ang nangyari. Bago ko pa man ikwento sa kanya ng detalyado. Dahlia, paano niya nalaman? Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ang tanong ni River ay nakabitin sa hangin, simple ngunit puno ng isang nakakatakot na implikasyon. Kaming dalawa lang ang nandoon, pagpapatuloy ni River, ang kanyang boses ay unti-unting nanghina habang ang katotohanan ay lumulunod sa kanya. Ikaw at ako. Walang ibang nakarinig. Napatitig si Dahlia kay River, ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito, at pagkatapos ng isang dahan-dahang pagsibol ng kilabot. Mabilis na nag-reply sa isip niya ang mga pangyayari. Ang pagtawag ni Paolo tungkol sa aksidente. Ang pagdating niya sa ospital. Ang paghaharap nila ni River. Paano nga ba nalaman ni Bella? Maliban kung ang isang imposible, nakakabaliw na ideya ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Dahlia. Isang ideya na napakasama, napakababalaghan, na halos ayaw tanggapin ng kanyang utak. Maliban kung si Bella ang nagsabi kay Paolo na dalhin ang workers at Lucas. Maliban kung sinadya ni Bella na mangyari ang kanilang pagtatagpo. Maliban kung ang buong aksidente na nagsimula ng lahat ay hindi pala aksidente. Nakatayo si Dahlia, nanigas, habang ang pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa mga nakalipas na linggo ay gumuho sa kanyang harapan. Ang kanyang galit kay River ay naglaho, napalitan ng isang mas malalim at mas madilim na emosyon. Ang takot na siya ay naging isang sunod-sunurang papet sa isang laro na hindi niya alam na nilalaro pala. Ang biyahe pabalik ng Makati mula sa Tagaytay ay isang malabong pangarap, isang masamang panaginip. Si Dahlia ang nagmamaneho, ngunit hindi niya halos nakikita ang daan. Ang tanging paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ay ang tanong ni River, isang tanong na sumisira sa lahat ng kanyang nalalaman. Paano nalaman ni Bella? Ang mga piraso ng puzzle ay isa-isang nabubuo sa kanyang utak, at ang imaheng lumalabas ay nakakakilabot. Ang aksidenteng kipagtatagpo sa FE ang mga mabait na payo ni Bella. Ang mga kwentong ibinulong nito sa kanya tungkol sa pagiging gold digger ni River at ang mga kasinungalingang ibinulong din nito kay River tungkol sa kanya.
Si Bella ang nasa sentro ng lahat. Ang matalik niyang kaibigan. Ang kapatid na turing niya. Nilinlang siya nito. Minanipula siya nito. Ginamit siya nitong parang isang papet. Naramdaman ni Dalia ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang pag-iyak. Ang sakit ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ibinuhos niya ang lahat ng iyon sa bilis ng kanyang sasakyan. Hindi na siya dumaan sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa opisina ni Bella. Pumasok siya nang walang katok, ang pinto ay bumukas ng malakas. Napatayo si Bella mula sa kanyang upuan, gulat na gulat. Dalia, anong ginagawa mo dito? Kumusta ang usapan ninyo ni? Huwag mong banggitin ang pangalan niya, putol ni Dalia. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. Lumakad siya palapit sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Bella na parang isang hayop na handang pumatay. Ikaw ang nagplano ng lahat. Tama ba ako? Biglang namutla si Bella. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ang pagtatagpo namin sa Lucas. Ang pag-udyok mo sa akin na mag-host ng party. Ang mga kasinungalingan mo sa aming dalawa, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay dahan-dahang tumataas. Lahat ng iyon, ikaw ang may gawa. Sagot. Nakita ni Dalia ang pagkatakot sa mga mata ni Bella, at kasabay nito, ang pagkawala ng kanyang pagkukunwari. Napalitan ang gulat ng isang matigas na ekspresyon. Umupo si Bella pabalik sa kanyang silya, tila pagod na sa pag-arte. Pag-amin nito, ang boses ay walang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko. Ang simpleng pag-amin na iyon ay tumama kay Dalia nang mas malakas pa sa isang sampal. Bakit, bulong niya, ang galit ay napalitan ng isang masakit na pagkalito. Akala ko ba magkaibigan tayo? Kapatid ang turing ko sa'yo. Biglang tumayo si Bella, ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit na matagal ng kinimkim. Magkaibigan? Dalia, kailanman hindi mo ako tinuring na kapantay. Palagi na lang akong anino mo. Ang best friend ni Dalia Zamora. Ang matalinong si Dalia, ang magaling na si Dalia. Samantalang ako, ang taga-ayos lang ng mga gulo mo. Hindi yan totoo. Hindi totoo, tumawa si Bella ng mapakla. Nang makita kong nahulog ka sa isang hamak na nurse, hindi ko kinaya. Ikaw, na mayroon ng lahat, makukuha mo pa ang isang taong may dalisay na puso. Hindi patas. Kaya, ginawa ko ang lahat para paghiwalayin kayo. Dahil gusto kong protektahan ka mula sa isang gold digger. Gusto kong protektahan ka mula sa sarili mo. Ang pag-ikot ng kwento, ang paggamit ng pag-aalala, bilang isang sandata, ay lalong nagpagulo sa isip ni Dalia. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang babaeng nasa harapan niya ay isang estranghero. Bago pa man siya makasagot, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Paolo, ang kanyang executive assistant. Ang mukha ni Paolo ay putlang-putla at humihingal ito. Ma'am Dalia, ang board may emergency meeting sila, sabi ni Paolo, na utal. Ano nang nangyayari? Tanong ni Dalia, ang kanyang atensyon ay biglang nabaling. Ang Avelino Corp inilabas nila ang plano para sa kanilang bagong development project, sabi ni Paolo, ang boses ay nanginginig. Ma'am, parehong-pareho ito sa Project Phoenix natin. Bawat detalye. Inunahan nila tayo. Ang balita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Dalia. Project Phoenix ang pinakamalaki at pinakasekretong proyekto ng Zamora Holdings. Ang dugo at pawis ng kanyang ama. Impossible. Walang nakakaalam niyan maliban sa atin. May nag-leak ng impormasyon, ma'am, sabi ni Paolo, hindi makatingin sa kanya. At sinisisi po kayo ng board. Ang mundo ni Dalia ay gumuho. Ang personal na pagtataksil ay sinundan ng isang propesyonal na pagkawasak. Ang kanyang kumpanya, ang legasya ng kanyang ama, ay nasa bingit ng pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Bella, tahimik na nanonood, na may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Sino? Bulong ni Dalia. Sino ang traitor? Lumapit si Bella, ang kanyang mukha ay muling nagpakita ng peking pag-aalala. Dalia, mayroon akong dapat ipakita sa'yo. Matagal na akong nagdududa, pero natatakot akong sabihin. Kinuha ni Bella ang isang folder mula sa kanyang drawer at inilagay ito sa mesa.
Pinakilatis ko ang mga tawag na pumapasok at lumalabas sa Avellino Corp. Nitong mga nakaraang linggo, may isang numero na paulit-ulit na tumatawag sa opisina ng CEO nila. Binuksan ni Dalia ang folder. Naroon ang isang listahan ng mga tawag. Isang numero ng cellphone. Ipinahanap ko kung kanino nakarehistro ang numero. Pagpapatuloy ni Bella, ang kanyang boses ay malumanay na para bang naghahatid ng isang masamang balita sa isang namatayan. Pasensya na, Dalia. Nanginginig na tiningnan ni Dalia ang huling pahina ng report. Naroon ang resulta ng paghahanap. Isang pangalan. Registered owner, River Alcantara. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas sa katawan ni Dalia ay nawala. Ang dalawang bangungot, ang pagtataksil sa pag-ibig at ang pagtataksil sa negosyo, ay biglang nag-isa. Ang lahat ay tumuturo sa iisang tao. Si River. Ang anak ng nurse na dawit sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang babaeng biglang pumasok sa kanyang buhay. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa, para lang sirain ang lahat. Ang lohika ay naglaho. Ang puso niya ay basag na basag. Ang tanging natira ay ang isang nakakabinging sakit. Napaupo siya sa kanyang silya, ang paningin ay nanlalabo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinayal niya ang numero ni River. Sa unang ring, sinagot nito. Dalia. Ang boses ni River sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ngunit wala nang marinig si Dalia, kundi ang tunog ng pagkakanulo. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman, sabi ni Dalia, ang kanyang boses ay walang buhay, kasing lamig ng yelo. Teka, Dalia, mag-usap tayo. Pinatay niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. Napayuko siya, isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa gitna ng kanyang magarbong opisina, habang ang imperyong binuo ng kanyang ama ay unti-unting gumuho sa paligid niya, at habang ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay ay nanonood sa kanyang pagkawasak, si Dalia Zamora ay tuluyang gumuho. Lahat ay nawala. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa isipan ni River, mas masakit pa sa sampal, mas malalim pa sa saksak. Ang lamig sa boses ni Dalia, ang biglaang pagputol ng tawag, lahat ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang puso. Sa unang 2 araw, nagkulong lang siya sa kanyang kwarto. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Sinisi niya ang sarili, sinisi niya si Dalia, sinisi niya ang tadhana. Tinawagan niya si Bella, humingi ng karamay at gaya ng dati, naroon si Bella para sa kanya. Sinabi ko na sayo, Rive. Ginamit ka lang niya, sabi ni Bella sa telepono, ang boses ay puno ng peking awa. Kalimutan mo na siya. Hindi siya karapat-dapat sayo. Ngunit sa 3 araw, habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa salamin, ang mga mata niya ay namumugto, ang kanyang mukha ay maputla, isang ibang damdamin ang nagsimulang pumalit sa sakit. Galit. Determinasyon. Hindi siya naniniwala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng pagbubunyag sa Tagaytay, imposible na bigla na lang maniniwala si Dalia na siya ang kontrabida. Mayroong mali. Mayroong isang piraso ng puzzle na nawawala. At ang pirasong iyon, sigurado siya, ay may kinalaman kay Bella. Hindi na siya iiyak. Hahanapin niya ang katotohanan. Ang unang ginawa niya ay balikan ang lahat ng kanilang pag-uusap. Pinilit niyang alalahanin ang bawat detalye. At isang bagay ang kanyang napagtanto, ang impluwensya ni Bella ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat. Palagi itong naroon sa mga panahong nagkakaroon ng problema. Palagi itong may dalang kwento o babala. Kinailangan niyang patunayan na si Bella ang nag-orkestra ng kanilang unang pagtatagpo. Kinabukasan, sa kanyang day off, nagpunta siya sa Lucas. Nilapitan niya ang head nurse sa EC, si Jen Reyes, isang babaeng matagal nang nagtatrabaho doon. Tita Reyes, pwede po bang magtanong, magalang na sabi ni River. Naman, Hija. Ano iyon? Noong araw po ng aksidente sa construction site ng Zamora, natatandaan niyo po ba kung sino ang unang tumawag dito sa ospital para i-report? Tanong ni River. Kumunot ang noo ni Jen Reyes, sinusubukang alalahanin. Ang pagkakatanda ko, ang tumawag ay yung assistant ng si. Pero bago pa iyon, may isang babae na tumawag din isang babaeng nagpakilalang kaibigan mo raw. Nanlamig si River.
Kaibigan ko po. Anong sabi niya? Tinanong niya kung ano ang schedule mo para sa linggong iyon, sabi ni Ken Reyes. At nagtanong din siya kung ano ang proseso namin kapag may malalang kaso ng trauma. Ang sabi niya, nagsusulat daw siya ng article tungkol sa mga nurse. Ang pangalan niya, Bella. Bella Santiago. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni River. Isang ngiti ng tagumpay. Iyon na ang unang patunay. Ang sunod niyang problema, ang paratang na siya ang nag-leak ng impormasyon sa Avelino Corp. Paano niya nalaman? Dahil binuksan niya ang business section ng isang online news site at nakita ang balita tungkol sa Zamora Holdings. Ang biglaang pagbagsak ng kanilang stock, ang eskandalo ng corporate espionage. Bigla niyang naunawaan ang bigat ng galit ni Dalia. Malamang si Bella ang nagturo sa kanya bilang salarin. Ngunit paano? Naalala niya ang isang bagay. Mga ilang buwan na ang nakalipas, sinabi ni Bella na mayroon siyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang telco. Rive, bigyan kita ng bagong SIF card. Mas maganda ang signal nito at may only data promo, sabi nito noon. Dahil sa abala sa trabaho, hindi na niya pinansin. Tinanggap niya ito at ginamit. Ang SIF card. Iyon ang susi. Mayroon siyang pinsan na nagtatrabaho bilang isang AK specialist. Tinawagan niya ito at nakiusap. Kevin, pwede mo bang i-check ang isang bagay para sa akin? Kailangan kong malaman kung ang SIF card ko ay posibleng na-clone o na-duplicate. Ibinigay niya ang numero at lahat ng detalye. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag pabalik si Kevin. At Rive, positive. Mukhang ang SIF card na gamit mo ay isang twin set. May isa pang SIF card out there na may kaparehong numero. Lahat ng tawag at text na natatanggap mo, natatanggap din niya. At lahat ng tawag na ginagawa niya gamit ang numerong iyon, lalabas na galing sa iyo. Napatakip si River sa kanyang bibig. Ang plano ni Bella ay masama at detalyado. Ginamit nito ang tiwala niya para bigyan siya ng sandata na siya rin ang sasaksakin. Ngayon, kailangan niya ng pruweba. Kevin, kaya mo bang i-trace ang lokasyon ng kambal na feed na iyan? Mahirap yan, ate. Pero susubukan ko. Habang naghihintay, naramdaman ni River ang isang biglaang pag-aalala para kay Dalia. Kung nagawa ito ni Bella sa kanya, ano pa kaya ang kaya nitong gawin kay Dalia, na siyang tunay na target ng galit nito? Alam niyang galit si Dalia sa kanya, ngunit hindi niya kayang basta na lang itong pabayaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya na gawin ito. Hello? Si Miss River Alcantara po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Pamilyar ang boses, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Ako nga. Sino po sila? Ako po si Paolo. Ang assistant ni Ma'am Dalia. Napahigpit ang hawak ni River sa telepono. Miss Alcantara, pagpapatuloy ni Paolo, ang kanyang boses ay mahina at nag-aalangan. Alam ko pong galit si Ma'am sa inyo. Pero hindi po ako naniniwala. Matagal na po akong nagtatrabaho para sa kanya, at matagal ko na ring inoobserbahan si Ma'am Bella. May mali po. At sa tingin ko po may nahanap ako. Isang bagong pag-asa ang biglang sumilay. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nasaan ka? Tanong ni River. Sa parking lot ng Zamora Tower. Magkita po tayo. May ipapakita po ako sa inyo. Pero pakiusap, mag-ingat po kayo. Ang mga araw ay lumipas na parang isang mahabang bangungot para kay Dalia. Ang kanyang opisina, na dati isimbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging kanyang kulungan. Ang mga tawag mula sa board of directors ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang ulo. Ang mga balita tungkol sa pagbagsak ng Zamora Holdings ay nasa lahat ng dako. At sa gitna ng lahat ng ito, si Bella ay naroon, umaarting siya ang kanyang bato at sandalan, habang palihim na sinisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Basag si Dalia. Ang tiwala niya ay nawasak sa dalawang pinakamahalagang aspeto ng kanyang buhay, sa pag-ibig at sa pagkakaibigan. Ang sakit ay napakalalim, napakabigat, na wala na siyang lakas para lumaban. Tinanggap na lang niya ang lahat bilang kanyang mapait na kapalaran.
Isang hapon, habang nakatitig siya sa kawalan, pumasok si Paolo sa kanyang opisina. Hindi ito kumatok. Ang kanyang mukha, na laging kalmado, ay ngayon puno ng isang kakaibang determinasyon. Ma'am Dalia, sabi nito, ang boses ay matatag. Kung nandito ka para sabihin sa akin na tanggal na ako sa sarili kong kumpanya, sige lang, Paolo. Wala na akong pakialam, sabi ni Dalia, ang boses ay walang buhay. Hindi po, ma'am. Nandito po ako para gisingin kayo. Nagulat si Dalia sa tapang ng kanyang assistant. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya at naglabas ng isang maliit na video drive. Isinaksak niya ito sa laptop na nasa mesa. Ma'am, matagal na po akong may duda kay Ma'am Bella. Ang paraan ng pagtingin niya sa inyo, kapag nakatalikod kayo, may inggit po, ma'am. May galit, paliwanag ni Paolo. Kaya ilang linggo na po ang nakalipas, naglagay po ako ng isang maliit na security camera sa opisina niya. Para lang po masigurado na ligtas kayo. Tumingin si Dalia sa kanya, naguguluhan. Panoorin niyo po ito, ma'am. Ito po ay kuha kagabi. Pinindot ni Paolo ang play. Sa screen, lumitaw ang imahe ng opisina ni Bella. Pumasok si Bella, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay malinaw na malinaw. Marco, nasa akin na ang lahat ng tiwala niya. Ang tanga-tanga niya, hindi ba? Akala niya, yung nurse na iyon ang traitor. Ang Project Phoenix. Huwag kang mag-alala, sa loob ng isang linggo, mapapasain niyo na ang lahat ng suppliers. Ang Zamora Holdings ay babagsak. At ako ang pupulot ng mga piraso. Bawat salita ni Bella sa recording ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa puso ni Dalia. Ang paghinga niya ay tila nahinto. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay nanlamig. Ang traitor. Ang totoong traitor. Ang taong sumisira sa kanya ay ang mismong taong umaakay sa kanya sa kadiliman. Si Marco Sebastian. Ang lalaking kasama niya sa litrato. Lahat ay konektado. Lahat ay isang masalimuot na bitag. Napatakip si Dalia sa kanyang bibig, isang pigil na hikbi ang kumawala. Ang sakit ng katotohanan ay 1,000 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng kasinungalingan. Napatingin siya kay Paolo, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Paolo, ako ang tanga ko. Hindi po, ma'am. Biktima po kayo, sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay malumanay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Dalia. Pumasok si River. Napatayo si Dalia, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Nakita niya ang sakit at pagod sa mga mata ni River, ngunit nakita rin niya ang isang tapang na hindi niya nakita dati. Sa likod ni River, pumasok si Bella, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Dalia, anong ginagawa ng babaeng ito dito? Hindi ba sinabi ko nang? Tumahimik ka, utos ni Dalia, ang kanyang boses ay biglang naging matigas at malamig na parang yelo. Lumapit si River sa mesa. Naglabas ito ng sarili niyang mga papel. Isang report mula sa isang telco. Isang printout ng lokasyon ng isang cellphone. Ang STF card na ibinigay mo sa akin, Bella, panimula ni River, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Nakatrace ang kambal nito sa opisina ng Avelino Corp. Ikaw ang gumawa ng lahat ng tawag. Ikaw ang nag-frame up sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Bella. Napatingin siya kay Dalia, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang puno ng pagkasuklam. Doon na nawala ang lahat ng pagkukunwari ni Bella. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na maskara ng galit at inggit. Tumingin siya kay Dalia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ako nga. Ako ang gumawa ng lahat, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong opisina. Dahil sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong maging anino mo. Palagi na lang ikaw ang bida. Palagi na lang ikaw ang nakakakuha ng lahat. Maganda, mayaman, matalino. Lahat na lang nasa iyo. Tumingin siya kay River at pagkatapos ay bumalik kay Dalia. Kaya nang makita kong pati siya, makukuha mo hindi ko na kinaya. Bakit pati siya, kinuha mo pa? Ano bang wala ka na hindi ko pwedeng makuha? Ang mga salitang iyon, puno ng lason at hinanakit, ang nagpabagsak sa huling pader ng depensa ni Dalia. Naunawaan niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan.
Ito ay tungkol sa isang pagkakaibigang matagal ng patay, isang inggit na kinain ang kaluluwa ng babaeng minsan niyang tinuring na kapatid. Naramdaman ni Dalia ang pagdaloy ng lakas pabalik sa kanyang katawan. Hindi na siya ang biktima. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Anong ginagawa mo? Ninerbiyos na tanong ni Bella. Hello, security. Pumanik kayo sa opisina ko. Mayroon kayong kailangang isama palabas ng gusaling ito, sabi ni Dalia. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng otoridad. Habang hinihila ng mga security guard si Bella palabas, patuloy itong sumisigaw. Hindi pa tayo tapos, Dalia. Sisirain kita. Sisirain ko kayong dalawa. Nang maisara ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Paolo ay tahimik na lumabas, iniwan silang dalawa. Naiwan si Dalia at si River, nakatayo sa magkabilang dulo ng mesa, sa gitna ng mga guho ng kanilang mga buhay. Tumingin si Dalia kay River, sa babaeng nasaktan niya, sa babaeng hindi niya pinaniwalaan, sa babaeng nag-iisang lumaban para sa katotohanan habang siya ay naglulunod sa sarili niyang awa. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang pagdududa, ay bumalik para sampalin siya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Napayuko siya. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang salita lang ang nagawa niyang ibulong, isang salitang puno ng sakit, pagsisisi, at isang desperadong pagnanais na maibalik ang lahat. Patawad di. Dalia. Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo na yumanig sa Zamora Holdings ay unti-unting humupa, napalitan ng isang bagong kwento, ang kwento ng isang taksil na opisyal na nakipagsabwatan sa kalabang kumpanya. Sa tulong ng mga ebidensyang nakalap ni Paolo at River, si Bella Santiago ay nahaharap ngayon sa maraming kaso. Muling bumalik ang tiwala ng mga investor. Ang imperyo ni Dalia ay nailigtas. Ngunit ang tagumpay ay mailasang abo sa bibig ni Dalia. Bawat gabi, ang katahimikan sa kanyang malawak na penthouse ay isang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang mga salitang binitiwan niya kay River ay parang mga multong bumabalik para usigin siya. Ang patawad na sinabi niya sa opisina ay tila hindi sapat. Paano mo hihingiin ang kapatawaran sa isang taong winasak mo dahil sa iyong sariling kahinaan at pagiging bulag? Isang umaga, gumawa si Dalia ng isang desisyon. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado at nagpatawag ng isang press conference. Sa harap ng kumikislap na mga kamera at nagtatanong na mga reporter, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya, inamin niya ang kanyang pagkakamali. Maraming taon na ang nakalipas, isang insidente ang naganap sa Lucas Medical Center na kumitil sa buhay ng aking ama, panimula niya, ang kanyang boses ay matatag. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa paniniwalang iyon ay isang simpleng kapabayaan. Ngayon, nalaman ko ang katotohanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa isang matapang na nurse na sinubukang gawin ang tama, ngunit pinatahimik at tinanggal sa trabaho. Ang nurse na iyon ay si Genf Adela Alcantara, deklara ni Dalia. Sa ngalan ng aking pamilya at ng Zamora Holdings, nais kong humingi ng paumanhin sa pamilya Alcantara. Nais naming linisin ang kanyang pangalan at ibalik ang dignidad na marahas na kinuha mula sa kanya. Pagkatapos ng press conference, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang paghingi ng tawad sa publiko ay madali. Ang paghingi ng tawad sa taong direktang nasaktan niya ang pinakamahirap. Hindi niya kayang harapin si River. Hindi pa. Kaya't ginawa niya ang tanging alam niya. Kumuha siya ng isang leather-bound na journal at isang pluma. Sa loob nito, isinulat niya ang lahat. Hindi bilang reyna ng yelo, kundi bilang si Dalia lang. Isinulat niya ang tungkol sa sakit ng pagkawala ng kanyang ama, ang takot niyang magtiwala, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang kahihiyan. Isinulat niya kung paano unti-unting tinunaw ni River ang yelo sa kanyang puso, at kung paano niya, dahil sa sariling kahangalan, winasak ang lahat. Nang matapos, ipinadala niya ang journal kay River sa pamamagitan ng isang private courier, walang anumang kalakip na mensahe. Iyon na ang kanyang huling pag-asa. River. Nasa bahay si River, nagbabasa ng libro, nang dumating ang isang delivery. Isang simpleng itim na journal, walang pangalan ng nagpadala. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ang amoy ng mamahaling leather ay pamilyar.
Sa loob ng ilang araw, nakapatong lang ang journal sa kanyang mesa. Natatakot siyang buksan ito. Natatakot siyang muling maramdaman ang sakit. Ngunit isang gabi, habang nakikinig sa ulan sa labas, kinuha niya ito at nagsimulang magbasa. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap na isinulat sa matigas, ngunit eleganteng sulat kamay ni Dahlia. Binasa niya ang tungkol sa isang batang babae na nawalan ng ama at napilitang magsuot ng isang baluti para protektahan ang sarili. Binasa niya ang tungkol sa isang babaeng nag-akalang ang kapangyarihan ang sagot sa lahat, para lang matuklasan na ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Habang nagbabasa siya, ang galit at sakit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na iba, pag-unawa. At habang naunawaan niya ang sakit ni Dahlia, mas lalo niyang naunawaan ang sarili niyang sakit. Hindi na siya umiiyak para sa sarili niya, kundi para sa kanilang dalawa. Para sa dalawang taong pinaglaruan ng tadhana at ng isang masamang pagkakaibigan. Para sa tiwalang nawasak at sa pag-ibig na muntik ng maglaho. Nang matapos niyang basahin ang huling pahina, isinara niya ang journal. Alam na niya ang kanyang gagawin. Dahlia. Ipinagbili ni Dahlia ang kanyang penthouse. Lumipat siya sa isang mas maliit, mas simpleng condominium unit sa isang mas tahimik na bahagi ng syudad. Ang mga pader na salamin ay napalitan ng mga bintanang nakikita ang mga puno sa halip na mga gusali. Nagsimula siyang maglakad sa umaga. Nagsimula siyang huminga. Isang hapon, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar. Sa Tagaytay. Sa mismong restaurant kung saan gumuho ang kanilang mundo. Nakatayo siya sa balkonahe, nakatingin sa lawa, pinakikinggan ang hangin. Hindi niya alam kung bakit siya naroroon. Marahil ay para harapin ang mga multo ng nakaraan. Marahil ay para sa isang pagsasara na alam niyang hindi na darating. Maganda ang tanawin, hindi ba? Isang boses mula sa kanyang likuran. Isang boses na akala niya ay sa panaginip na lang niya maririnig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo roon si River, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ang kanyang ngiti ay maliit ngunit totoo. Hawak niya ang journal sa kanyang kamay. Walang makapagsalita sa kanila. Ang mga mata lang nila ang nag-uusap, nagpapahayag ng lahat ng sakit, pagsisisi, at pangulila na hindi kayang sabihin ng mga bibig. Si River ang unang bumasag sa katahimikan. Lumakad ito palapit, hanggang sa isang dipa na lang ang pagitan nila. Salamat, sabi ni River, itinataas ng bahagya ang journal. Salamat sa pagpapaalam mo sa akin na makilala ka si Dahlia. Naramdaman ni Dahlia ang pag-init ng kanyang mga mata. River, ako patawarin mo ako. Yumiling si River. Pareho tayong nasaktan, Dahlia. Pareho tayong kailangang maghilom. Tumingin ito sa malayo, sa lawa. Mahirap magsimula ulit. Ang tiwala, kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Palaging may mga lamat. Naramdaman ni Dahlia ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito na iyon. Ang pamamaalam. Ngunit lumingon si River sa kanya, at sa pagkakataong ito, inabot nito ang kanyang kamay. Pero siguro, pagpapatuloy nito, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong pag-asa, kaya nating gumawa ng bago. Isang bagay na mas matibay dahil alam na natin kung gaano ito kahalaga. Tumingin si Dahlia sa kamay ni River at pagkatapos ay sa mga mata nito. Nakita niya roon ang kapatawaran. Nakita niya roon ang isang pagkakataon. Dahan-dahan, itinaas niya ang sarili niyang kamay at hinawakan ang kamay ni River. Ang init nito ay pamilyar at nakakapanatag. Magkahawak kamay, sabay silang humarap sa papalubog na araw. Ang daan sa hinaharap ay hindi madali. Ang pagbuo muli ng tiwala ay isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila mag-iisa. Haharapin nila ito ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni Dahlia at River. Isang kwento ng mga pusong nasugatan, ng tiwalang nawasak, at ng pag-asang muling nabuo mula sa mga abo ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat kabanata ng kwentong ito ay isinulat ng may pagmamahal, at ang bawat salita ay inilaan para sa inyo, aming mga tapat na tagapakinig. Ang samahan ninyo sa amin sa paglalakbay na ito ni Dahlia at River ang siyang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang tapusin ang kanilang kwento sa paraang karapat-dapat. Sa pagsusulat nito, naramdaman namin ang bawat sakit,
bawat kilig, at bawat pagbangon ng ating mga bida. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang karanasan na ang pag-ibig ay hindi laging isang hardin ng mga rosas. Minsan, ito ay isang masukal na gubat na kailangan nating tawirin. Ngunit sa huli, ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili, ang siyang nagsisilbing ilaw na gagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Ang tiwala, kapag nawala, ay maaaring hindi na maibalik sa dati, ngunit laging may pagkakataong bumuo ng isang bagay na bago at mas matatag. Umaasa kaming napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwentong ito. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyo? Anong aral ang inyong natutunan? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan ang pag-ibig, pagpapatawad, at ang walang katapusang pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.